Paano magiging disiplinado ang mga bata? Isang open letter from a teacher ang ating tutunghayan. Hello, Kapeso. I am a public school teacher. 8 years teaching. Married. No loan ever since. Nalulungkot. Naiinis. Napapagod. Nawawalan ng gana. Yan ang nararamdaman ko ngayon. Iba na talaga ang generation ngayon. Ano po? Habang tinatype ko ito, nakatingin ako sa klase ko at nakaupo sa likod kasi tumigil ako sa pagtuturo dahil sa kawalan ng disiplina. Generation nowadays, napaka-hopeless na. Tinuturuan ko ay grade 2 dito sa probinsya. Napagod na ako maging mabait, masipag at maging mabuting tao. Kwento ko lang po. Nagtuturo ako kanina and nobody listens. I am very prepared with everything. May pa-energizer, nagpapakanta ako. Bumili pa ako ng projector para lang maging interesado at interactive ang lesson ko everyday. At para naman di ma-left behind sila sa technology. Kahit mahal, sige binili ko para sa mga bata. Pero what did I get? Walang nakikinig. Walang modo kung sumagot sa akin. Dadaan-daanan ka lang. Sasagot-sagutin ka lang nila. Walang disiplina. Kahit nung beginning of school year ay nag-set ako ng rules pero walang epekto. Alam nyo po mga bata ngayon, di na madaan sa positive discipline. Napakamalumanay ko sa klase ko. As much as possible, ayaw kong nagagalit ako kasi ayaw kong ma-stress. Pero napapansin ko ngayon, kahit idaan mo sa mabuting paraan, di nagiging behave ang mga bata. Pero pag sinagad na nila, pasensya mo at nagalit ka na, saka sila titigil at mag-behave. It should not always be like this. Wala silang pakialam sa teacher. Wala na pakialam kung matuto sila o hindi. Kasi alam nila makakapasa naman kahit pasang-awa ang grade. Nakakalungkot mga kabataan ngayon. Kahit grade 2, marunong na magmura. Magsabi ng masasamang salita. Nakakagawa na ng krimen. Exposed na sa mga adult things. Yes, totoo po. Nangyayari yan sa klasiko. And I can't even imagine kung saan galing ang ganito nilang pag-uugali. Kaya naniniwala ako na kahit bata kayang gumawa ng krimen dahil may pag-iisip na sila. Napapagod na ako. Gusto ko nang mag-resign. I am very passionate in teaching, but I cannot see myself retiring in DepEd. Di ko kayang bastusin na lang ako ng mga batang ito. Ayaw kong magkasakit dahil sa stress sa pagsasaway. Wala akong problema sa paperworks at colleagues. But every day is a misery sa pagtuturo sa mga batang tulad nito. I asked my husband that I want to resign and apply abroad. And he said he supports me. Maghahanap na ako ng online jobs abroad at hopefully makapag-resign ako agad. Dear parents, please raise a child properly. They really need your help. Discipline starts at home. I'm sorry to say this. Ang kabataan ay hindi pag-asa ng bayan. Salamat sa pagbabasa. Sang-ayon po ako sa naturan ni Ma'am na ang disiplina ay nagsisimula sa tahanan. At yun ang kanyang panawagan na ang mga magulang ay bigyang prioridad sana ang mga anak sa pagpapalaki. Minsan kasi ang mga magulang ay iniasa na lang sa mga katulong, sa mga lolo't lola, sa tiyahin at mga tiyuhin ang pagpapalaki sa mga anak, na kung saan ito po ay responsibilidad ng mga magulang. Bago ka mag-anak, dapat alam mo na yung anak mo ay responsibilidad mong palakihin. Ito dapat ang maging priority mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung karir mo, sapagkat ang paglaki ng mga bata kapag hindi mo priority, ito ay palalakihin ng iba. Kusang lalaki yan, pero paano ang kanilang pag-uugali?
Pagaman ang pagtatrabaho ay hindi maiwasan dahil kailangang pinansyal para palakihin ang mga bata. Pero bigyan natin ng sapat na panahon ang mga anak natin kapag tayo'y nakauwi na galing sa trabaho. Hindi yung trabaho natin ay iuuwi pa natin. At ang pagdidisiplina ay dapat ganito. Kapag ka mali ay huwag mong susundin ang bata. Halimbawa sa mga pagkain, halimbawa sa mga laruan. Kahit yan ay hihingi. Kung alam mong mali, ay huwag mong ibibigay. Kapag ka umiyak, hayaan mo siyang iiyak. Sapagkat sa una, susubukan ka ng bata. Pero kapag hindi mo yan ibinigay, sa susunod, hindi na yan uulit na iiyak. Dahil alam niya, kahit magpakamatay na siya sa kaiyak, hindi mo ibibigay. Pero kapag ibinigay mo, sa susunod, mas malala ang kanyang pag-iyak. Napakahalaga iyon na matutunan ng isang magulang o ng isang taong nagpapalaki sa mga bata. Kaya nagiging spoiled at nagiging magulo ang mga bata ay hinahayaan ng mga magulang. Kahit din sa pag-iingay sa bahay, kapag sila ay maingay at hindi mo pinipigilan, ganun na rin sa classroom. Nasanay na sila na kaya sila maingay ay napakaingay din nila sa kanilang tahanan. Kapag ikaw na magulang ngayon ay may pagkakamali sa pagpapalaki sa iyong anak, pwede mo pang baguhin iyan. Bigyan mo sila ng mga karanasang makapagbabago ng kanilang pag-ugali. Isama mo sila sa mga lugar na mag-iisip sila ng mga bagay na babago sa kanilang buhay. Ikaw pa rin ang magtuturo sa kanila. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganyan ang ugali nila. Ikaw din ang huhubog sa kanila upang babalik sila sa tamang landas. Ikaw mismo ang magiging modelo sa kanila. Turuan sila na bumangon sa sarili nilang mga paa. Kung sakaling sila'y bumagsak, hayaan mong sila'y babangon pero i-guide mo sila sapagkat sarili nila yan. Huwag na huwag silang turuang maging dependent sa iyo. Bagkus sila'y magiging independent. Huwag na huwag mo silang pababayaan sa kanilang mga lakad. Turuan mo sila pero huwag mo silang diktahan. Yan po ang dapat na gagawin ng isang magulang. Tayo po ay magiging counselor nila, maggagabay sa kanila, pero hindi natin sila pwedeng gawing sunod-sunuran lamang sapagkat iyo'y kalayaan nila. Kalayaan nilang pumili ng kanilang gusto, pero dapat tuturuan natin sila ng tamang paraan ng pagpili. Napakalaki ng responsibilidad ng magulang sa mga anak. Kung anuman ang kanilang kinahinatnan ngayon ay dahil ito sa paraan ng pagpapalaki natin. Mabilis ang impluwensya ng kasamaan sa mga bata. Pero nasa atin pa rin iyan kung paano sila iiwas sa kasamaan. Hayaan nating lumaki sila ng maayos. Ituro natin sa tamang paraan. Pero hindi natin pwedeng diktahan ang mga bata sapagkat sila ay pumipili ng kanilang mapapanood. Sila ay pumipili ng kanilang mga kalaro. Pero kailangan natin pa rin silang i-guide. Kaya nga po, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang kanilang paglaki sapagkat tayo na magulang ang mas nakatatanda, mas nakakaalam ng mas mabuti at masama. Sila po'y lumalaki pa lang. Kinakailangan nating bigyan sila ng mga karanasan na magtuturo sa kanila.
Bye.